Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SOE channel. Andito na naman nga po ako ay nag-iisa ninyo nagmamaganda. Samahan nyo pa ng chismos ang Kalinji Tarbikas na maghatid para maghatid sa inyo ng latest update. At eto na nga, mga balita tungkol po sa may kinalaman sa Itbulaga at sa loob at labas po ng showbiz. Kaya naman sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking channel, huwag na kayong mag-atubiling pindutin pa ang subscribe button and notification bell para mag-updated po kayo at una sa mga balita natin araw-araw. Sa mga nandito naman ngayon na nakikinig sa aking channel, maraming salamat guys sa pagtutok at pag-antabay po talaga sa aking update para po sa gabing ito. And eto na nga para po sa inyong pinakainaabangan ng mainit natin pag-uusapan para po sa gabing ito ay pumapatungkol po dito sa GMA Network na tila talagang mga desperado na po ang mga ito base po sa kanilang demand sa 8 Showtime. So ito po naging komento ng mga netizens matapos na mapabalita na 3 buwan lamang ang kanilang hinihingi sa 8 Showtime para mapatumba ang Itbulaga or matalo ito sa ratings. Grabe no? 3 buwan? So inaasahan ba nila na or gusto ba nilang mangyari na matulad po ang Itbulaga sa Tape Inc. Sa tahanang pinakamasaya, 3 buwan lang. Wala pa nga eh. 2 buwan lang. Nategi po agad sa ere. So ito ba ang gusto nilang mangyari? Ganito rin ang gusto nilang maging kapalaran ng Itbulaga pagdating ng Showtime. Ito ba'y pagganti nila para sa taping? Parang napakalabo naman po atang mangyari noon. Siyempre, kayo ba, Kadabay Kads? Papayag po ba kayo na gano'n na lamang po ang maging ending rin ng EB sa TV5? So, narito nga po ang naging post ng tawag dito, Bandera, about nga po sa chismis nito. So, It's Showtime binigyan ng 3 buwan ng GMA para talunan ng Itbulaga. It's Showtime. So, yun nga po yung pinakang headline po nila and caption dito sa kanilang article na to mga Kadarikats. And ang masasabi lang po natin ay mukhang ito po ata ang simula no, ng pagkasakal ng GMA Net ng It's Showtime sa GMA. Kagaya nung napag-usapan natin nung nakaraan na masasakal po ang Showtime kasi at the end of the day magkaiba po sila ng culture, ang GMA and ang Showtime. So alam nyo naman guys na napakahigpit ng GMA Network lalo na pagdating sa promotion kagaya ng nabalitaan natin sa GTV na binigyan agad ng warning ang Showtime kasi kung sa bagay nga naman di ba na halos araw-araw na nga po sila nangungulelat sa ratings pati po ang kanilang mga palabas sa hapon, palabas sa gabi wala nauungusan po ng TV5 tapos ipopromote pa ng kapamilya ng 8 Showtime ang mga palabas na nasa kalaban ng GMA7 Network. Anyway, speaking of masasakalang Showtime, so simula na. Hindi pa nga po sila umi-ere sa GMA7 ay eto po at meron ng pressure agad sa kanila sapagkat 3 buwan lamang daw po ang ibinigay ng GMA7 para talunin ng Showtime ang Itbulaga. Paano kung hindi po ito magawa ng Showtime na talunin po ang EB? Saan pupulutin ang Showtime? End of contract na ba yan? Agad-agad? And dahil dito lalo lamang daw po nahalata ang GMA Network na takot po sila sa TVJ sa Itbulaga. Kaya meron po silang requirements or demand sa It's Showtime na kailangan nilang talunin ang Itbulaga sa loob po ng 3 buwan. Grabe no? 3 buwan lang talagang ibinigay ng GMA Network. Ano bang gusto po nila mangyari? Bakit 3 buwan? Gusto po ba nila magaya sa tahanang pinakamasayang EB? Gusto po ba nilang gumante kung ano po naranasan ng taping siya rin gusto nilang iparanas dito sa TVJ? Kasi we all know naman mga Kadarikats na 3 buwan, di nga 2 buwan nga lang po ang tahanang pinakamasaya. Bigla po agad silang nategi sa ere. So kaya ba 3 buwan lamang po ang hinihingi ng GMA Network sa Showtime na kailangan talunin nila ang Itbulaga?
Upang sa gayon, kagaya ng nangyari sa tahanang pinakamasaya, ang Itbulaga, mawala na rin sa ere, mapasara po nila ang Itbulaga sa loob lamang ng 3 buwan na paglipat ng Showtime sa GMA7's network. Yun lang naman po yung naamay ko na main reason po patungkol po dito. Sa pagpasok ng It Showtime sa GMA7 ay siguradong mas magiging matindi pa ang labanan ng naturang programa at ang Itbulaga sa TV5. Isa ito sa mainit na pinag-uusapan ngayon ng mga netizens na nagsabing mas may tiwala pa raw ang GMA sa mga kapamilya stars kesa sa kakayanan ng sarili nilang mga talents. Anyway, truly rin kaya ang nasagap naming chika mula sa Kapuso Network na binigyan nila ng 3 buwang paluget ang It Showtime para talunin ng Itbulaga. Ito raw pala ang dahilan kaya nagsabi raw si Vice Ganda sa contract signing nila sa GMA7 na nakaka-pressure. Parang ang ikse naman ng 3 buwang paluget. Hindi pa pwedeng 6 hanggang 1 taon? Naniniwala naman kaming magiging maganda ang collab ng It Showtime at GMA lalo na kung magpapasok din sila ng sariling nilang artist at may alam din sa hosting na hindi lang mabibigyan or nabibigyan ng tamang exposure. So ako, ito ang simula po ng pagbagsak ng Showtime kapag meron pong mga pinalitan na host at binigyan po ng priority ang artist po ng GMA7 kasi mag-iiba po ang timpla ng Showtime. Siyempre, yung mga nasanay pong kapamilya fans, mauuyamot, maiines na parang hindi na Showtime ang pinapanood nila kasi Kapuso stars na ang nandun. Kaya good luck. Baka po mamaya makancel culture ang Showtime dahil po dyan. Samantala, sabi naman dito sa comment ng mga kapamilya fans, hindi na relevant ang Itbulaga. Iba na ang viewers ngayon. Pahinga na kayo TVJ, marami ng mas magaling na ngayong bagong host. Embrace change. Accept nyo na tapos na ang era nyo sa hosting. So sa ngayon, mga bitter sila mga kadabikans. Pero tingnan po natin sa mga susunod po na araw, na buwan, kung hindi po magreklamo na naman ang mga kapamilya fans kagaya ng pagrereklamo nila dahil po sa warning na natanggap ng Showtime sa GMA7. Alala ko na naman yon. Grabe yung pagrereklamo ng mga kapamilya fans. Ngayon, sa ngayon, happy sila. Pero sabi ko nga, darating na sila rin po ang problema, mai-stress dahil po sa collaboration na naganap po na ito. Samantala, sabi naman dito ni Sir John Aquino, grabe siya, Itbulaga din bumuhay sa noontime block ng GMA for many years. Porket nasa TV5 na sila, so yun na nga Parang nakalimutan po nila yan. Bagsak na bagsak din po ang GMA noon, pero nang lumipat ang Itbulaga sa kanila, bigla rin po silang nag-boom at nabuhay po ang noontime slot nila. Tapos, grabe, itong kanila pong ibibigay na komento sa TVJ. Tama nga si Sir Chan Aquino, grabe siya. Parang bigla pong mga nagkaroon ng amnesia. Alam nyo kasi, meron man pong mga bagong nagdating na mga host at mahuhusay, hindi po noon matatalo ang legend and icon na TVJ, lalo na pagdating po sa noontime show. Pag sinabing Itbulaga, TVJ lamang yan, and kapag sinabing noontime show, automatic Itbulaga po agad yan. Kaya hinay-hinay po sa pagsabi na hindi na po relevant ang TVJ at ang Itbulaga. Kasi nandito po kami naka-stand para po sa TVJ at nakasuporta po sa kanila. Kaya never pong malalaos ang Itbulaga. Ang maganda nga po dito, pwedeng pang bata, matanda po ang Itbulaga And I'm hoping na sana matigil na po yung pang-trash talk po na ito sa TVJ guys, sapagkat darating din naman na ang panahon hindi malabong mangyari na ganyan din ang maging edad ng mga host sa Showtime. So, paano kaya kapag baliktarin po natin ang sitwasyon? Sila ba matatanggap po nila na lait-laitin po natin sila Vice Ganda?
O di kaya sabihan po natin, matanda na kayo, tumigil na kayo. So, kapag sila bang umabot sa ganun, kakayanin po ba nila? Baka mas malala pa nga po sila sa atin, hindi ba? Anyway, yun lang po muna aking update para sa gabing ito, guys. Maraming salamat sa pagtutok. Don't forget to click the subscribe button and notification bell. Salamat!